أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yung huling nasabi natin kahapon ay patungkol sa tinatawag na ilmul ghaib. Ang sinasabi natin nang wala nakakaalam ng ilmul ghaib maliban na lamang si Allahu Ta'ala. Natapos ba natin yung patungkol sa libingan? Sa libingan. Sino nandito kahapon? Sa libingan natapos yun? Anong sumunod doon? Sa libingan ba yung last? Yun ba yung huli? Yung ilmul ghaib natapos ba? Ano yung 9? Ilmul ghaib o yung libingan? Ghaib. Ghaib ba yung nauna? Yung libingan yata yung wala. Ayaw, magiging sa kubot. Sa hulo ba? Wait lang ako. Nalilito na ako. 10 to 13, 14. Yung batas, doon tayo sa nag-stop. Yung dalawang batas. Yung batas na walang pagpipilian at yung isa may pagpipilian ka pero may kasalanan ka pag iniwan mo. Tama? Yun yung huling-huli. So sabi natin ay inil hukmu illa lillahi kaunan wa syar'an. Ang ibig sabihin nun, wala nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allahu Ta'ala. Wala nagbibigay ng batas maliban si Allahu Ta'ala. At ang tinutukoy na batas dito ay yung batas na yung nangyayari sa sanlibutan. Yung nangyayari sa sanlibutan. Dalawang uri kasi ng batas. Yung batas na yung tao, yung batas ng sanlibutan, pati yung batas ng Islam. Pag sinabi natin batas ng sanlibutan, ito yung nangyayari sa sanlibutan, sa mundo o sa langit o sa kabilang buhay, na yung tao wala siyang magawa ay dapat mangyari sa kanya yun. Yung batas na yun, yung pangyayari, yung batas na yun. Halimbawa, ay yung isang tao ay humihinga siya. So, sino yung naglagay ng batas sa tao na dapat siyang huminga? Si Allahu Ta'ala. Sa English, tinatawag yan na natural. Di ba? Natural. Kaya minsan, pag may bagyo, may lindol, tinatawag yan sa balita na natural disaster. Di ba? Narinig nyo. Pero yung salitang natural disaster ay hindi yan pwede sa Islam. Kasi ang ibig sabihin ng natural disaster, nangyayari yan nang walang nagkokontrol sa kanya. Hindi pwede yon. Kasi ang lahat na nangyayari sa mundo pati sa kalangitan ay kontrolado ni Allahu Ta'ala. Di ba? At yun ay pasok sa batas ng sanlibutan at si Allahu Ta'ala naglagay ng batas na ganyan. Nakuha ninyo? So wala naglalagay ng batas na ganyan sa sanlibutan na nangyayari maliban na lamang si Allahu Ta'ala. Yung tao ay dapat siyang kumain. Sino sa inyo hindi nakakain ng 2 araw, 3 araw? Pwede ba mangyayari kay Sammy yun? Tignan mo, ilang oras pa lang kinakain. Parang pangatlong araw na. Di ba? So yung tao, pwede ba siyang hindi kumain ng 2 araw, 3 araw? Kaya ba niya? Hindi. So, nasa takbo ng buhay ng tao na nilagay ni Allahu Ta'ala sa buhay ng tao na dapat siyang kumain. Tama? Ano pa? Si Malik. Di ba? Anong ginagawa niya? Siya ay naghahanap buhay. Di ba? So, sino yung naglagay ng batas na ganyan yung takbo ng buhay ng tao? Si Allahu Ta'ala. So, yung batas na yan ay tinatawag niya na al-hukum al-kauniyu. Al-hukum al-kauni. Ang batas ni Allah sa sanlibutan. Nakuha ninyo? So, ito yung batas ng wala kang pagpipilian na dapat mangyari talaga. Sino yung naglagay ng batas na si Allahu Ta'ala? Sino naglagay ng batas na yung araw sisikat dito, lulubog dito? Tama? Si Allah Ta'ala. Siya yung naglagay yan at ang kapangyarihan na yan, si Allah Ta'ala ay yan ay kasama sa rububiyah ni Allah Ta'ala. Sa tauhid ng rububiyah. So yan yung batas na kung saan yung tao wala siyang pagpipilian na dapat mangyari yan. Makuha ninyo? So ikalawang batas, ito yung batas ng Islam. Yung batas ng Islam, kung titignan mo dito, meron kang pagpipilian. Anong halimbawa ng batas ng Islam? O si Sajid, dapat magsala siya.
Inutusan siya ni Allah Ta'ala magsala. Si Allah Ta'ala yung nag-utos nun. Kung sino yung nag-utos ng batas sa sanlibutan, siya rin yung nag-utos ng batas sa Islam. Tama? Sino yung nag-utos sa atin mag-fasting tayo? Si Allah Ta'ala. Pero ito, di ba, siya yung nag-utos mag-fasting tayo, pero dito kasi sa batas ng Islam, meron kang pagpipilian. Tama? Pwede si Abdullah Dalpaki na mag-fasting siya, pwede hindi. Tama ba? Pwede. Hindi kahalintulad sa sanlibutan, si Allah Ta'ala na naglagay ng batas na huminga si Dalpaki. Tama? Pwede ba niyang hinto yung paghinga niya, takpan niya yung ilog niya isang oras? Hindi, kasi yun yung takbo ng buhay niya, si Allah naglagay ng batas na yun. Sa Islam, inutusan ka mag-fasting, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Tama? Pwede ka hindi mag-fasting, bukas at ngayon. Pero, meron resulta kapag iniwan mo yung utos, kapag ginawa mo yung bawal. Di ba? Sabi natin, halimbawa, na si Sajid, sabi ng tatay niya, ay mag-aral ka ng mabuti. Mag-aral ka ng kabuti. Diba? Mag-aral ka ng mabuti. Ngayon, pwede naman hindi pumasok si Sajid sa school. Di ba yung pagpipilan siya, pwede siyang absent, pwede siyang hindi pumasok, pwede siyang pumasok. Tama ba? Ngayon, sabi ng tatay niya, pag hindi ka nag-aral ng mabuti, sasapakin kita. Ngayon, tingnan ninyo, anong gagawin ni Sajid? Mag-aaral siya ng mabuti o hindi? Bakit siya mag-aaral ng mabuti ngayon? Pwede naman, pero pwede siyang umabsent, pwede siyang hindi mag-aaral ng mabuti. May pagpipilian siya, di ba? Pero ngayon, bakit niya pipiliin mag-aaral ng mabuti? Kasi ayaw niyang masaktan. Baka magbugin siya ng tatay niya, ganoon din sa Islam. Nung inutusan tayo mag-fasting, hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang hindi mag-fasting. Kasi kapag hindi ka nag-fasting, meron kang parusa saan? Sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? Hindi ibig sabihin kapag alam mo ang tama at mali, gagawin mo na yung mali. Ang utak ng tao, kaya binigay ni Allah Ta'ala, kaya binigyan ng utak ni Allah si Abdullah, anong ibig sabihin nun? Para malaman niya ang tama, susundan niya. Malaman niya yung mali, iiwasan niya. Yun ang dahilan kung bakit binigyan ni Allah Ta'ala ng pag-isip ang tao. Naintindihan ninyo? Yun ang dahilan kung bakit mayroong batas ng Islam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, Lakum dinukum waliyadin, Qul ya ayyuhal kafirun. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga hindi Muslim, La a'budu ma ta'budun. Hindi ko sasambahin ang sinasamba ninyo. Wala ta'buduna ma a'bud. At hindi nyo sasambahin ang sinasamba ko. Tapos inulit ni Allah Ta'ala, Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Sabi ni Allah Ta'ala, Lakum dinukum waliyadin. Sa inyo ang reliyon ninyo, sa amin ang amin. Tama? Anong ibig sabihin nun? Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala kahit hindi kayo sumunod sa Kanya. Madali lang kayong itapon sa kulungan. Nakuha ninyo? Kumbaga, nilagyan ng traffic enforcer ng signal light yung daanan dyan. Red, yellow, green. Di ba? Pwede kang sumunod, pwedeng hindi. Pag hindi ka sumunod, sabi ng mga, kumbaga sabi ng LTO, madali ka lang itapon sa kulungan, basura ka lang sa amin. Kasi hindi ka naman namin kailangan. Ang traffic light na yan, para sa mga taong sumusunod. Kapag hindi ka sumunod, may kulungan. Pag sumunod ka, safe ka, ligtas ka. Nakuha ninyo? O ngayon, ilagay mo sa Islam. Nilagyan namin ng batas yung Islam na fasting kayo. Madali lang kausap. Kapag hindi kayo mag-fasting, pag namatay kayo, madali lang kayong itapon sa impyerno. Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala. Malamang impyerno. Itong masjid nga, malaki. Nakuha ninyo? Madali kayong itapon ni Allah Ta'ala sa impyerno. Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala. Tayo yung nangailangan sa Kanya. Tingnan ninyo, pinag-fasting kayo ng Allah Ta'ala, wala kayong magawa. Sumunod pa rin kayo sa Kanya. Sayad sa gusto ninyo. Tama ba? So, ibig sabihin, si Allah Ta'ala pa rin masusunod sa mundo at siya pa rin ang masusunod sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sino man sa inyo hindi maniwala, sige, huwag ka maniwala. Sino man sa inyo maniwala, maniwala kayo. Tapos sabi ni Allah Ta'ala, dinugtungan niya yung ayat, إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Pero sa mga taong hindi sumunod sa amin,
meron nakahandang impyerno sa inyo sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy dun sa batas ng Islam na kapag ang isang tao ay kapag ang tao ay hindi sumunod sa relihiyon ng Islam. So, ibig sabihin dito sa sinabi natin na inil hukmu illa lillah, walang nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allah Ta'ala. Walang nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allah Ta'ala. Ibig sabihin, ang batas ng sanlibutan ay si Allah Ta'ala nagbigay ng batas. At siya rin ang nagbigay ng batas sa Islam. Nakuha ninyo? So, hindi ang pagbibigay ng batas ay kabilang sa rububiyah. Kabilang sa rububiyah ni Allah Ta'ala. Kabilang sa kanyang pagiging Panginoon. Panginoon siya. At siya yung may karapatan magtagapagbigay ng batas. At wala dapat nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allah Ta'ala. Hindi pwede magbigay ng batas maliban lamang si Allah Ta'ala. Ito rin sa batas ng Islam. Sino nagsabi sa amin na ang pagsala ay wajib? Si Allah Ta'ala. So, siya nagbigay ng batas. Tama? So, patungkol sa lahat ng mga bagay, si Allah Ta'ala, pati nga patungkol sa pag-CR ninyo pagtatayo, kayo matutulog kayo, di ba? Meron tayong sinusunod sa Islam ng sunnah ni Propeta Muhammad. Tama ba? So, si Allah Ta'ala nag-utos nun. Nakuha ninyo? Ngayon, dapat ay sumunod tayo sa batas ng Islam. Sumunod tayo sa batas ng Islam. Dahil ang pagbibigay ng batas ay kabilang sa rububiyah ni Allah. Ibig sabihin, kabilang sa kanyang pagiging Panginoon. Si Allah Ta'ala yung Panginoon. Siya may karapat dapat magbigay ng batas. Tama ba? Si Allah Ta'ala. Ito ngayon. Dahil si Allah Ta'ala ang tagapagbigay ng batas at ito ay nasa kanyang rububiyah. Ibig sabihin ng rububiyah ay kanyang pagiging Panginoon. Ay hindi pwede ang mga tao ay kumuha ng batas maliban sa batas ni Allah Ta'ala. Tama ba? Kahalintulad na ang mga tao hindi pwede humingi ng biyaya maliban kay Allah, hindi rin pwede humingi ng batas ang tao maliban kay Allah. Tama ba? Ngayon, halimbawa, sinabi natin kabilang sa rububiyah ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala na, siya lamang ang nakakaalam ng ilmul ghaib. Pag sinabi natin ilmul ghaib, alam niyo na yun. Halimbawa, yung patungkol sa mangyayari bukas. Di ba ilmul ghaib yan? Wala nakakaalam yan. Tama ba? So si Allah Ta'ala lamang ang nakakaalam ng ilmul ghaib sa mangyayari bukas. Kung sino mga pangasawa ni Sajid, ilan yung magiging anak niya. Di ba? So si Allah Ta'ala nakakaalam nun. Tama? So ngayon, kapag sino man sa mga tao na nagsasabi na meron siyang alam patungkol sa mangyayari bukas o patungkol sa future ni Sajid, ay para siyang nag-angkin na parang sinasabi niya na alam ko rin ang ilmul ghaib kahalintulad ni Allah Ta'ala. At ito ay shirk. Tama ba? Sinabi natin. Kasi may pagtutulad doon kay Allah Ta'ala. May pagtutulad doon kay Allah Ta'ala. So, hindi pwede ang patungkol sa ilmul ghaib na merong magsabi na may alam siya. Kasi nagtatangi lamang kay Allah Ta'ala. Kung ganun patungkol sa ilmul ghaib na hindi pwedeng malaman ng kahit sino maliban si Allah, ganun din patungkol sa batas, hindi pwede magbigay ng batas maliban lamang si Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Ito ako alpan. Mag-alas 5, alas 4 pa lang. Bilis lang yan, pagdating ito, alas 5 na eh. Kaysa mag-scroll down, mag-Facebook ka, hindi pa ba sumasakit ulo nyo kay Duterte? Antayin nyo. Puputok ugat ninyo sa ulo. Kaka-scroll down, mga nagdang balita. Antayin nyo lang. Ganyan yung utak ng tao. May limit lang yung information na dapat sumagap sa utak ng tao. Kapag nandun na yung limit ng utak ng tao, na pagsagap niya sa isang bagay, sasakit ng ulo mo. Tapos kapag pinilit mo pa,
Nakita ka niyan, kahit tulad mo na si Pepay. May dala ka ng tut-tut. Dito. Sasakit ulo ninyo. Kala niyo may magagawa kayo dyan? Mas maganda dito kayo sa masjid. Bayaan mo sila mga kafir dyan, magpatayan sila dyan sa sa pamahalaan. Tayo nasa masjid tayo, nakakapagsala, nakakapag-fasting, nakakain. Bahala sila dyan. Mamatay sila sa politika dyan. Pagdating sa kabilang buhay, tatanungin ka ba sa hadid ng Allah Ta'ala? O, Duterte ka, hindi. Ang itatanong sa'yo, yung sala mo, pati yung fasting mo. Bahala sila sa gobyerno magpatayan dyan. Ang tayo, kinikilala natin yung Allah Ta'ala. Ito yung unang tatanungin sa atin. O, ano yung paniniwala mo kay Allah Ta'ala? O, pass. Hindi na kinatanong kay Duterte, bahala sila dyan. Ang unang itatanong sa atin ng Allah Ta'ala, itong akida, itong tauhid sa kabilang buhay. Kaya nga, di ba, ang unang tanong sa libingan, Man Rabbuka? Sinong Panginoon mo? O sino yung sinasamba mong Panginoon? Tama ba ang paniniwala mo sa Kanya? Naniniwala, umiwas ka ba sa shirk? Baka nag-shirk ka sa mamuhula. Baka nagbigay ka ng batas maliban kay Allah. Yan ang itatanong sa atin sa libingan. Yung akida natin, tauhid natin. Hindi yung pinaparoon nyo sa scrollan sa Facebook. Galit ka na ba kay Tore? Sige, galitin niyo sarili niyo kay Tore. Hindi naman kayo kilala nun eh. Walang pakialam si Tore sa inyo. O galit na kayo kay Marcos. So, kung ang patungkol sa ilmul ghaib ang walang nakakaalam diyan si Allah Ta'ala lamang, at ganun din ay patungkol sa batas ang wala dapat magbigay ng batas maliban na lamang si Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Ito ang tanong ngayon. Di ba sinabi natin nang walang pwede magbigay ng batas maliban si Allah? Paano nasa Pilipinas si Sammy? Ang nagbibigay ng batas si Barangay Hall, pati si Mayor, pati si Bongbong Marcos na ayaw mo. Ang sabi dito, kapag nagbigay ka ng batas maliban kay Allah Ta'ala, mahuhulog ka sa shirk. Di ba? Kahalin tulad ng para pag naniwala ka sa isang tao na alam niyang ilmul ghaib na hulog ka sa shirk, patungkol sa batas din dapat ito ay batas lamang ni Allah ang nasusunod. Paano kapag sumusunod ka sa batas na ang batas na ito ay gawa lang ng tao? Gawa lang ng tao. Kaya nga nag-aral si Alfred ng criminology, kaya nga umalis sa criminology yan eh. Kasi hindi niya maintindihan yung batas ng tao, ang gulo. Kaya mas gusto niya sa masjid, intindihan ang batas ng Allah Ta'ala. Tama ba? Anong batas, anong panuntunan o patakaran dito kapag ngayon ang tao sa Pilipinas ng Muslim, sinusunod nila ang batas maliban kay Allah Ta'ala? Sino bang gumagawa ng batas dito, Alfred, sa Pilipinas? Iba sa Kongreso? Alam niyo ba yun? Hindi. Kaya ang yaman ni Romualdez eh. Di ba? Sa Congress, gumagawa ng batas ang tao. Nandyan ang party list, pati congressman na binoboto ninyo. Nandyan si Erwin Tieng. Nandyan si Chihuahua. Di ba? Sabi ni Isko, si Chihuahua. Nandyan din sa Kongreso yun. Mga congressman yung gumagawa ng batas dyan. Pati yung mga party list o yung representative dyan. Pagkatapos dyan, para maintindihan ninyo, para may alam kayo sa batas ng Pilipinas, para hindi kayo tayo maging tanga-tanga dito, ang batas ng Pilipinas, ginagawa yan sa Kongreso. Kaya nga bumoboto kayo ng congressman eh. Nakuha ninyo? Yung congressman na yan, siya yung nagre-represent ng isang district. Sino bang congressman dito? Di ba si Erwin Tieng? District. Ilang district ang Manila? Di ba 6? Tama? 6 yan. Kumbaga yung Manila, hinati sa 6. Pero yung mayor, isa lang. So 6 na representative yan sa Kongreso. Nakuha ninyo? Para maintindihan nyo, para may alam kayo sa Pilipinas, hindi lang nandyan lang kayo sa kalye. Ngayon, yung 6 na congressman na yan, hinati yung district sa 6 na yan. Sila ngayon, yung representative sa Kongreso, kung ano yung gusto ng mamamayan, halimbawa, ang gusto dito ng District 5. Di ba? Pag gusto namin magkaroon ng ganyan, so gagawa ka ng letter, i-request mo yan sa barangay. Halimbawa, yung barangay, papasa yan sa congressman. O, kung may gusto yung taga 704, gusto nilang court. Kasi giniba yung court dito eh. So gusto namin magkaroon ng court, wala kami pang Ramadan Cup. Di ba? Gusto namin ibalik. Di ba? So ganun gagawin ng tao. Pagkatapos niyan, ay pagdating sa Congress, o ipapasa ng barangay, o kaya ng kung sino representative dito ng mga Muslim, pupunta kay congressman, gagawa si congressman dyan ng draft. Mag-draft siya ng batas. O gagawa siya ng mga letter, halimbawa. Pagkatapos niyan, pupunta siya sa Congress ngayon. May mga session yan. Recent session, may mga parang meeting niya, malaki ang meeting. Mag-submit yan sila. Paulit-ulit hanggang 3 session yan. Pag naaprubahan na yan,
Kaya nga, ang tinatawag na House Speaker. Sino ba yung House Speaker sa Congress? Di ba si Romualdez? Alam niyo ba yan? Kahit siguro patayin kayo ng congressman, okay lang sa inyo kasi hindi niyo alam. Dapat alam niyo kung sino yung bida, patay kontra bida. So galit pa, gusto niyo pala tulungan si Duterte, hindi niyo alam kalaban ninyo. Ano ba naman yan? So bakit lang ulo ninyo, hindi niyo alam kung kanino kayo magagalit? Ibig sabihin, gusto niyo lang iligtas si Duterte, tapos hindi niyo alam kung sino yung kalaban ninyo. Pagdating sa gera, hindi pa kayo nakakawak ng baril, patay na kayo. Ang House Speaker, si Romualdez, siya yung pinaka-president ng Congress dyan. Siya yung nag-a-approve niya lahat ng mga project. Kumbaga, lahat kayo congressman, di ba? O ako yung House Speaker, ako si Romualdez. May project ka, tignan ko, reviewin ko. Sige, approbahan ko. Ako yung taga-approve dyan ng project. Ako ang taga-approve dyan ng kung ano yung gusto ng bawat congressman dyan. Pagdating dyan, iaakit nila sa Senado yan. Yan tinatawag na higher house. Ito naman lower. Lower mababa, ito mataas. Alam nyo, pagdating sa Senado, reviewin nila dyan. Yung iba hindi na nire-review kasi ang dami yan eh. Meron niya may kanyang-kanyang opisina yung mga senator na yan. 24 yan sila eh. Kaya nga every ilang election, 12 na Senado yung natatapos every 3 years. 6 years man yan sila. Pero 6 years sila. Pero yung 24 na yan, yung 12 dyan, every banggaan yan sa 6 years, hindi nagkatog ng election yan. Napapalitan yan. Nakuha ninyo. Intindihin niyo ito para may alam kayo ha. Kung hindi kayo naging ignorante sa nangyayari sa Pilipinas, mamaya mag-martial law dito, wala kayong alam. Hindi niyo ba alam yung kinakatakot ng mga pulis ngayon? Alam niyo yung nangyayari? Alam niyo ba? Hindi. Hindi niyo alam, mga kayupak kayo. Kaya nga kapag nag-lecture ako dito, dapat nakikinig kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ko lang nile-lecture dito yung Islam. Nile-lecture ko rin yung nangyayari ngayon. Dapat aware kayo. Alam niyo kapag nag-martial law dito, delikado. Hindi kayo makalabas dito ng masjid. Lahat yan, military, mga sundalo. Kahit ito lang ginawa ni Marcos dati. Lahat ng mga Muslim sa Mindanao, pinapatay niya. Pag lumabas ka ng bahay, pinatay niya. Kaya nga lahat ng mga pulis niya nakawal. Kasi pag nag-welga yung mga tao, pumunta sila sa EDSA, kasi yan yung sa shrine na yan eh. Mag-iipon-ipon lahat ng mga tao, yan ang tawag din ng revolusyon. Kapag ang military ang kumalat, ang tawag din ay kudita. Kapag sundalo, mga pulis nagsikalat, kudita ang tawag dyan. Pero kapag yung mga tao, revolusyon yan. Ngayon, natatakot nga yung gobyerno ngayon, baka mag-revolusyon yung tao. Patalsikin yung presidente. Ang papalit doon si Sara. Nakuha ninyo? Ngayon sa Islam, sa Muslim, hindi tayo pwede mangilang dyan. Kasi kahit magwelga ka dyan ng isang buwan sa ajid sa EDSA, hindi ka naman kilala ni Marcos pati ni Duterte. Anong pakialam niya sa'yo? Di ba? Sa atin, okay na tayo makapagsala. Okay na tayo makapag-fasting. Bahala sila magpatay niyan sa EDSA. Wala tayong pakialam dyan sa kanila. Nakuha ninyo? Kaya ngayon, pagdating dyan sa Senado, pipirmahan, yan tinatawag na legislative. Sila yung gumagawa ng batas. Tapos ipapasa yan sa opisina ng presidente. Tinatawag na executive. Tapos pipirmahan yan, okay na, nandyan na, ibababa na yung project. Bawa, gusto ng court ni gusto ng basketball court ni Abdullah Dalpaki kasi walang basketball court sa 704. Punta ka sa barangay, mag-request ka, magawa ng court dito. O si barangay, punta kay congressman. O si congressman, punta sa congress yan. Kasi congress, 3 meeting yan. Pag na-aprobahan, iakyat sa Senado yan. Pagdating sa Senado, bibigay sa presidente yan. Pagdating kay presidente, sino bang gumagawa ng mga court na yan? Di ba, DPWH? Ano pa? Kung saan ba nakalagay yung court na yan, so 704, ang gagawin ni Presidente, ibaba niyan sa LGU, Local Government Unit, mga mayor. O sino mayor sa Manila? Diba? Si Lacuna. O ibibigay sa Department of Budget yan. O nung ka sa Department of Budget. O Department of Budget, ibibigay sa, sa LGU ng Manila. Sa City Hall ng Manila. O City Hall ng Manila, ibibigay niya kay Congressman na yan. So ikot kay Congressman ulit yan. O kaya ibaba na yan para matayo yung court na yan. So ganyan umiikot yung pera ng batas ng Pilipinas. Ganyan umiikot yung pera. Okay ngayon para maintindihan ninyo. Di ba nakita niyo yung video ni Sara, nagwawala siya? Sara Duterte. Di ba sabi niya, Romualdez, putang ina mo. Di ba? Sabi niya, pati napanood niyo yun, hindi. Di ba? Anong kinagagalit niya doon ngayon? Ang kinagagalit niya,
Yung pera ng tao kasi buong Pilipinas, bago yan mahati sa buong Pilipinas, unang-una na pupunta yan sa Kongreso, sa congressman. Yan sa kanila. Sila yung may kapangyarihan humawak ng pera at magbigay sa Senado at sa Presidente. Sila yung lang yung may kapangyarihan saan ilalagay yung pera. Ngayon, ang sabi ni Sarah dyan, anong gusto niya? Ang galit na galit siya kasi nga, yung House Speaker daw, kinontrol niya yung pera. Kung sino lang yung congressman na pabor sa kanya, o pabor ka sa akin, tatakbo ko limang presidente, ikaw lang bibigyan ko na itong budget. Ganun nangyari. Kaya galit na galit siya. Alam niyo na? O dapat alam niyan, hindi kayo maging tanga-tanga. Hindi kayo nang tanga-tambers, wala kayong alam sa politika. Minsan maganda rin may alam, pero hindi tayo pwede mangialam. Alam mo lang, pero huwag kang mangialam. Dito ka lang sa masjid. Para pa nagkagulo, bahala kayo, patayan kayo, dito lang ako sa mosque. So yan ang patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, ang pinakaugat niyan, kasi ang batas ng Pilipinas may butas. Naintindihan ninyo? Ito nga yung dahilan kung bakit ang batas ni Allah Ta'ala napakaganda yung batas ng Islam eh. Kasi si Allah Ta'ala Yusuf, kapag nagbigay siya ng batas, sa tingin mo, kapag si Allah Ta'ala nagbigay ng batas Yusuf, meron ba siyang interest doon? Wala. Wala naman siyang pangangailangan eh. Pero si congressman, maglalagay siya ng batas sa kongreso, gusto niyang batas ipabor sa kanya. Tama, pero si Allah Ta'ala ba, pag naglagay siya ng batas, meron ba siyang kailangan sa tao? Wala, kasi Panginoon siya eh, wala siyang pangangailangan eh. Pero yung tao kapag gumawa ng batas, gusto niya yung pabor sa kanya kasi meron siyang kailangan. Tama ba? Ito yung dahilan kung bakit mas gusto natin yung batas ng Islam. Tingnan niyo halimbawa, sabi ni Allah Ta'ala lahat kayo mag-fasting. Kahit congressman ka, kailangan mo hindi kumain kapag Muslim ka, di ba? Tingnan niyo, sa fasting pa lang yun, dapat sumunod ang tao. Paano kaya patungkol sa ikinabubuti na ng buong mamamayan? So, dapat sumunod ang tao. Hindi ka pwedeng kumain ng haram. Kasi kapag ang pera galing sa haram. Tama? Hindi yung pwede kasi masusunod yan ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang tanong dito, ano mangyayari sa atin kapag ang tao ay sumunod o gumawa ng batas maliban sa batas ni Allah? Di ba? Halimbawa sa kongreso, gawa na mga tao yung batas dyan, hindi naman batas ni Allah Ta'ala yan eh. Di ba? Tama ba? Batas ng tao yan, Malik. Susunod ka ba? Halimbawa, ang batas ng tao dyan sa kongreso, okay, ang gagawin natin na red signal sa daanan, stop. Kapag green, go na. Sabi ni Malik, batas lang naman ng tao yan eh, mag-go ako pag green na. Tatawid ka, Malik, kapag green. Di ba? Ang green, sasakyan yun eh. Sabi ni Malik, sabi ni Ustad, gawa lang naman ng tao yung batas na yan, hindi ko susundin yan. Paano yun? Go ka na lang, kahit naka-green, di ba? Ano sa tingin ninyo? Ang tinutukoy ng batas dito, yung batas sa pamamagitan ng pagsisiayos ng buhay ng tao. Nakuha ninyo? Ang tinutukoy na batas dito, yung batas patungkol sa pakikitungo sa tao. Ito yung unang-unang batas. Yung patungkol sa nangyayari sa mundo, yung mga kagamitan na yan, ito ay sunnah na dapat sundin mo. Kasi kung ang nangyayari sa kagamitan ay gumaganda at nagiging maayos yung buhay ng tao, ay sunnah na sundin mo yon. Pero ang tinutukoy ng batas dito, yung batas ng pakikitungo ng tao sa bawat tao. Okay, para maintindihan ninyo. Si Propeta Muhammad, anong suot niya nung nabubuhay siya doon sa disyerto sa Saudi? Anong suot niya? Alam niyo ba? Di ba nakaturban siya, yung pang mahaba? Pati Tama? Yung sahal, nakaganon. Yun yung yun kasi yung mga suot na. Tanong ko sa inyo, ang pagsuot ba ng mga mahaba ang damit na to, sunnah ba to kasi gawain ni Propeta Muhammad? Sunnah hindi? Sunnah. Tama? Eto ngayon. Ang sunnah ba ito? Sunnah ginagawa natin kasi gawain ni Propeta Muhammad. Sunnah siya kasi ginawa ni Propeta Muhammad kasi ginagawa ng mga tao sa lugar niya. Napaisip ba kayo? Naintindihan ninyo? Ulitin ko. Etong suot natin na damit. Sabi kasi natin, ito ay sunnah kasi sinuot ni Propeta Muhammad mahaba. Tama? Ngayon, ang tanong ko sa inyo,
Ang sunna na ba ito, ginawa siya ni Propeta Muhammad kasi utos ng Islam ni Allah o ginawa niya kasi sinunod lang niya yung ginagawa ng mga lugar niya? Di ba? Naintindihan ninyo? Ang patungkol sa bagay ha, sa mga bagay, ito yan, lahat yan, mga ganyan mga bagay, ay kung ano yung gawain ng lugar na yan, ay yun ang sunna na sundin mo. Naintindihan ninyo? Halimbawa, si Propeta Muhammad, ay kapag nung punta siya ng Madina, sumasakay siya ng camel. Tama? Kasi, ang gamit ng mga tao sa Arab ay camel. Ayokong makita si Alpad sa Manila, sasabihin niya, papasok ako ng school, magka-camel ako kasi si Propeta Muhammad nag-camel. Huwag mo gagawin yun, Alpad, ha? Kasi kapag ganyan ka, katanga, ang sasabihin ko sa camel, sumakay ka kay Alpad. Kasi si Alpad tanga-tanga na. Naintindihan ninyo? So, okay, para ulitin ko, ginawa ni Propeta Muhammad yung mga bagay, bagay ang tinutukoy ko. Yung mga bagay na yun, kasi yun ang gawain ng komunidad ng nasa lugar niya. Ang sunna, hindi kay Propeta Muhammad, ang sunna doon sa lugar niya. Nakuha ninyo? Okay, halimbawa, ikalawa. Ang mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad, kunin mo isang mic. Nasaan na isang mic? Nandiyan nata, tingnan mo. Sound check. Ang mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad, pag nagtayo sila ng bahay, anong gamit nila? Di ba yung putik? Gaganunin nila, tapos ilalagay. Tapos yung bubong nila, yung dahon ng dates. Yung dahon ng hulma. Yan. Tapos dumating si Sajid dito. Gagawa siya ng bahay sa gitna ng Dakota, ang gagamitin niya yung putik dyan. Kasi ito yung sunnah panahon ni Propeta Muhammad. Lahat ng putik, pati yung putik ng kanal, kukunin niya dyan. Kasi nga, ginamit ng mga tao doon, putik, sa panahon sa mga disyerto. Sajid, wag mong gagawin yun, ha? Kasi kapag ginawa mo yun yung putik, ilalagay ko sa ulo mo. Ito para maintindihan ninyo. Pagdating sa gawain mga bagay, ulitin ko, pag mga bagay ng mga gamit, ang sinunod ni Propeta Muhammad yung sunna sa gamit, yung ginamit ng kanyang mga tao sa kanilang lugar. Kaya nga tayo mga Muslim, nagtayo tayo ng mga bahay, gumamit tayo ng semento, ng concrete, ng bakal, kasi ang lugar natin gumamit ng ganun. Nakuha ninyo? Tama? Yun ang sunna. Ibig sabihin, ang sunna dito hindi kay Propeta Muhammad. Sinunod ni Propeta Muhammad ang sunna ng kanyang lugar at naging sunna yon. Ang tanong ko sa inyo, etong kumpiya, sunna hindi? Sunna o hindi? Sa tingin ninyo? Sunna o hindi? O, alam mo, nasa Manila ako. Sunna o hindi? Nasa Manila ako. Sunna o hindi? Sajid, sunna hindi? Ha? Sunna? Malik, sunna hindi? Pag sa mosque, sunna. Pag sa labas? Sunna. Yusuf, itong kumpiya, sunna ba siya? Pag sinabi mo kasing sunna, pag ginawa mo, mayroon kang gantimpala kay Allah kasi ginawa, ibig sabihin, parte siya ng relihiyon. Parte siya ng Islam. Ito, sunna hindi. Ha? Sunna. Alfad, sunna hindi. Sunna. Tanda, ito ang sagot. Kapag itong kopiya na to ay naging gawain ng lugar natin, sunna. Pero pag hindi, hindi siya sunna. Ang isang bagay nakadepende sa gawain ng mga tao sa lugar sa paggamit ng isang gamit. Naiintindihan ninyo? Naiintindihan ninyo? Kaya nga ang isang tao, kung ano yung magiging sunna, okay, nasa Pilipinas tayo. Sunna ba? Ano ang sunna na dapat suotin natin kapag haharap tayo na susuot tayo na magandang damit? Ano ang pinakamagandang damit na suotin natin ng sunna? Ano yung pambansang damit sa Pilipinas? Barong Tagalog. Ang Barong Tagalog, sunna suotin o hindi? Sunna suotin hindi. Ha? Sunna. Kasi yun ang gawain ng ating komunidad, ng ating lugar.
Naiintindihan ninyo ba? Ang ulitin ko, patungkol sa gamit. Ang sunnah kung anong ang ginagamit ng ating lugar. Doon tayo makuha ng kantimpala kay Allah Ta'ala. Pero patungkol sa gawain ng ating katawan, ang sunnah ay sumunod kay Propeta Muhammad. Naiintindihan niyo pinagkaiba? Nakuha ninyo? Basta sa gamit, ang sunnah dito, yung kung anong ginagamit ng ating lugar. Pero sa gawain ng katawan, ang sunnah dito, sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiintindihan ninyo? Kaya huwag kayong huwag kang sasakay sa camel dito sa Manila. Sasabihin mo, magkatrabaho ka, sunnah to kasi ginamit ni Propeta Muhammad, nag-camel siya doon sa Saudi. Naiintindihan ninyo? Yun ang unang tandaan ninyo ha. Patungkol sa batas, ang tinutukoy ko dito, sa batas ng Islam, sa relihiyon ng Islam, ang tinutukoy dito yung ating katawan, kung paano tayo makitungo sa ating relihiyon. Ang sunnah dito sumunod ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiintindihan ninyo? Sa kanyang salita, sa kanyang gawa, sa kanyang desisyon. Basta patungkol sa relihiyon ng ginagawa ng ating katawan ay sunnah na. Ang sunnah dito ay sumunod ka kay Propeta Muhammad. Sa sala, sa fasting, sa hajj, sa zakat, sa sadaqah. Ano pa? Sa Eid. Ano pa? Sa araw ng Jum'ah. Di ba mansin ninyo, lahat yun ay pagsamba na gawain ng katawan? Lahat yan ay dapat sumunod ka kay Propeta Muhammad. Pero pagdating sa gamit, anong susundin mo? Si Propeta Muhammad. Tama, Alfad? Sa gamit? Ano? Sino ang susundin sa gamit? Yung komunidad, yung lugar mo. Naintindihan? Basta yung gamit na yun, hindi siya nagagamit sa haram. Naintindihan ninyo? Basta hindi nagagamit sa haram. So ngayon, ito yung patungkol sa tinutukoy natin na patungkol sa batas ng Islam. Na ang tinutukoy dito sa shirk, na kapag sumunod ka sa batas, maliban sa batas ng Islam, ay shirk yun. Kasi nga, imbis na sundan mo lang si Allah Ta'ala sa kanyang sinabi na at si Propeta Muhammad sa batas, ang tinutukoy dito ng batas, yung pakikitungo ng katawan ha, hindi yung gamit ha. Sa batas ng pakikitungo ng katawan ay ay dapat sumunod ka lang doon kasi ay tauhid ni Allah Ta'ala rububiyya yun. Kahalintulad ng paniniwala natin na si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng biyaya sa atin, ay sa Kanya ka lang hihingi ng biyaya. Kapag humingi ka ng biyaya maliban sa Kanya ay shirk. Ganon din patungkol sa batas, ay dapat sa batas ka lang ng Islam humingi ng batas. Ano ang batas ng Islam dito? At hindi maliban sa mga tao na gawa lang nila yung batas. Kapag humingi ka ng batas maliban sa batas ng Islam ay shirk. Ganon din sa paghingi ng biyaya. Kapag humingi ka ng biyaya na kung saan walang may kakain maliban si Allah Ta'ala ay shirk yun. Naintindihan ninyo? Sa Pilipinas, sino ba ang nagbibigay ng batas? Hindi ba sabi natin ng gobyerno? Ibig sabihin ba, tayo ay gumagawa ng shirk araw-araw kasi sumusunod tayo sa gobyerno? Tama? Naintindihan ninyo? Ngayon, balikan ko lang kanina, yung traffic light, di ba sabi natin yung signal light, nadadaan si Malik kanina, kapag naka-green okay lang kasi batas daw ng gobyerno. Sa tingin ninyo, yung traffic light, batas ng komunidad o batas ng batas ng sunnah ni Propeta Muhammad? Komunidad. Naintindihan niyo? Pwedeng gamitin o hindi? Pwede, dapat mong gamitin kasi yan ang sunnah na dapat mong sundin. Naintindihan niyo pinagkaiba? Basta patungkol sa gamit ay ang sunnah, sundin mo ang nasa komunidad mo. Pero patungkol sa gawain ng katawan ay sundin mo ang batas ng Islam o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ba? So hindi na ako gagamit ng microphone. Kasi nga walang microphone sa panahon ni Propeta Muhammad. Nakuha niyo, pwede ba yun? Ano sabihin natin? Basta patungkol sa gamit, ang sinunod ni Propeta Muhammad ang kagamitan ng kanilang komunidad. At sunnah yun, ang sundin mo ang gamit ng komunidad mo. At patungkol sa gawain, sa paniniwala, sa salita, at sa gawain ng katawan, ay sinusunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o batas ng Islam. Naintindihan niyo pinagkaiba? Tama ba? Ngayon, kaya nga dito sinasabi natin, yung Mauludun Nabi, yung pag-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad, di ba, narinig niyo yung Maulid? Di ba? Nag-celebrate. Sa tingin niyo, gawain ba yun ng gamit na dapat sundin na sunnah? O gawain yun ni Propeta Muhammad?
Wala naman ginawa si Propeta Muhammad na ganun eh. Nakuha ninyo? Tapos sasabihin sa'yo halimbawa, dapat hindi na tayo sumakay ng jeep. Kasi wala naman jeep sa panahon ni Propeta Muhammad. Naiintindihan yung pinagkaiba? Naiintindihan yung pinagkaiba? Ito kasi, para maintindihan mo, ang ginagawa mong gawain ng katawan ng pagsamba kay Allah. Hindi mo pwedeng ihalin tulad doon sa gawain ng pagsasakyan. Kasi gamit yun eh. Itong pagsamba gawain ng katawan eh. Pagdating sa gawain ng katawan, paniniwala at salita, sundin si Propeta Muhammad. Kung ano hindi niya ginawa, huwag mong gawin. Kung anong ginawa, gawin mo. Patungkol sa gamit, kung ano ang ginamit ni Propeta Muhammad sa kanyang komunidad, yun ang sinunod ni Propeta Muhammad. Tama? Kasi kapag hindi mo paniniwalaan yan, di sana nag-camel ka na lang sa Manila. Diyan ka nag-unta dyan sa may Amelia Court pag pumunta ka ng palengke. Hindi mo pwedeng pagsamaan yung magkaiba yun eh. Naiintindihan ninyo yung punto? Naiintindihan ninyo? Dapat lang. So yun ang tinutukoy doon. Ngayon, balikan natin. Ibig sabihin ba nakagawa ng shirk si Alpan? Kapag siya ay nasa Pilipinas tapos ang sinusunod niyang batas ay batas ng maliban sa Islam? Tama? Nakagawa ba ng shirk si Alpan doon? May iba't ibang sistema yan. May iba't ibang batas yan. May tatlong level, tatlong stage. Alam niyo yung tatlong step, tatlong stage. Unang hakbang. Kapag naniwala halimbawa si Alpag na yung gobyerno o yung batas ng gobyerno ay mas mainam pa kaysa sa batas ng Islam, fahuwa kafir. Labas na siya sa Islam, kafir na siya kay Allah Ta'ala. Kahit Muslim ka pa. Basta naniwala ka sa puso mo ng batas ng gobyerno ay mas mainam pa sa batas ng Islam, kafir ka na. Nakuha ninyo? Ikalawa, kapag naniwala ang isang tao na to na ang batas ng gobyerno ay pareho lang talaga ng batas ng Islam, kafir ka pa rin, labas ka pa rin sa Islam. Nakuha ninyo? Yung una, mas mainam yung batas ng gobyerno kaya sa Islam, kafir ka. Ikalawa, kapag ang batas ng gobyerno pareho lang ng Islam, kafir ka pa rin. Ikatlo, kapag naniwala kapag ang isang tao naniwala na pwede daw magbigay ng batas o pwede ka pumunta sa batas ng gobyerno, magpahatol sa kanya, kahit naniwala ka ng batas ng Islam mas mainam, batas ng Islam maganda, pero ang ginawa mo, nagkaroon ka ng paniniwala na pwede naman talaga tayo magbigay ng batas gamit ang batas ng gobyerno. Pwede. Tama? Pwede. Pero yung batas ng Islam mainam. Pero pinahintulot mo ang batas ng gobyerno magbigay ng batas sa Muslim, ito ay kafir ka pa rin. Nakuha ninyo? Tatlo yun. Pag naniwala ka, naniwala ha sa puso. Kapag naniwala ka na ang batas ng gobyerno, batas maliban sa batas ng Islam, mas mainam kaysa batas ng Islam, kafir ka, labas ka sa Islam, hindi ka na Muslim. Ikalawa, kapag naniwala ka ng batas ng gobyerno, pareho lang, maganda, katulad ng Islam, kafir ka pa rin. Ikatlo, kapag naniwala ka na yung batas ng Islam, mainam, maganda siya, yung batas ng Islam. Pero pinahintulot mo ang pagbibigay ng batas ng gobyerno sa'yo, pati sa Muslim, kafir ka pa rin. Tama? Ngayon, dito sa batas ng Pilipinas, tama? Tayo mga Muslim, hindi naman talaga natin gusto. Di ba? Wala mo may gusto sa atin eh. Pero wala tayong mapupuntahan. Di ba? Tama ba? Okay. Ang batas ng gobyerno dito sa atin, hindi naman tayo naniniwala na mas mainam yan. Mas mainam pa rin yung Islam. Tama? Ngayon, ikatlong sitwasyon, kapag tayo ay pumunta sa batas ng gobyerno, nagpahatol tayo, at alam natin na ang batas ng Islam ay mainam pa rin, pero wala kasi tayong mapuntahan. Tama? Kasi barangay hall, hindi Muslim. Ang mayor, hindi Muslim. Ang gobyerno, ang kongres, hindi Muslim. Tama? Wala kang mapuntahan. Kapag sinapak ka, di ba? O kaya pinutuloy yung kamay mo, saan ka pupunta? Saan ka hihingi ng tulong? Di ba sa barangay? Alangan, wala naman dito batas ng korte ng Muslim eh. Walang choice dito.
Di ba? So dito ay Muslim ka pa rin. Pero sa puso mo, dapat ayaw mo talaga ng batas ng gobyerno. Pero sumusunod ka lang kasi nga walang choice. Naintindihan nyo? So nandito tayo pumasok. Muslim pa rin tayo, ayaw natin sa batas ng gobyerno sa puso natin, pero kailangan natin sumunod. Naintindihan ninyo? Ayaw natin pero kailangan pa rin natin sumunod. Bakit? Kasi para sa ikinabubuti pa rin natin. Mas mahalaga pa rin naman mabuhay tayo. Naintindihan ninyo? So yun ang tinutukoy dyan. Naiintindihan ninyo ba? Kahit hindi nyo maintindihan, ang mahalaga nyo, pumasok sa utak ninyo. Pero huwag kayo maging ignorante sa batas ng Pilipinas. Dapat alam nyo yan. Kasi kapag mayroon nangyayari sa inyo, alam nyo kung saan kayo pupunta. Kapag may nanapak sa inyo, sa barangay Hulagad. Nakuha ninyo? So hanggang doon lang, insyaAllah ta'ala. Dahil alam kong galit-galit na si Sajid. Gusto niya na lumabas. At gagala pa ata, mag-ipta doon sa Landoni. Kuha ng sambusa. Yung umusok pa. Wa naqulu subhanaka bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilis ng oras. Nakaisang oras na agad tayo.